Sa bawat kanto, sa bawat lansangan, makikita natin silang mga taong nagsusumikap sa kabila ng kawalan ng formal na trabaho. Sila ang bahagi ng impormal na sektor. Pero ano nga ba ang informal na sektor? Ang informal na sektor ay kung saan ang mga nagtatrabaho dito ay hindi rehistrado sa pamahalaan at hindi rin nagbabayad ng buwis. Ang mga trabaho na pasok dito ay ang pagiging pedicab driver, drug seller, at pagiging online seller. Manya na for small, 150. Ito naman, 250. 250 na lang. Ngayon, matutunghayan natin ang panayam ng isang street vendor na nagngangalang ng Kobe. Ngayon, andito tayo sa Malaban upang malaman kung ano trabaho ang ginagawa ng Kobe. Mang Kobe, ano po bang ginagawa niya? Ako pa kayo nagluluto din ay may benta dyan sa kalye. Ako'y isang street vendor, 14 years. Ay, nagkakatubo naman kahit papaano. Hindi ko lang mahirap din ang buhay at minsan din nalulugi. Kapag kapos ay hindi naubos ang paninda, napapanis at nalulugi. Yun lamang. Ilan lamang yan ang nakapaloob sa loob ng informal na sektor o tinatawag na underground economy. Ang informal na sektor ay binubuo ng mga trabahong hindi rehistrado sa gobyerno. Wala silang benepisyong tulad ng SSS, PhilHealth o regular na sahod. Ngunit sa kabila nito, malaki ang papel na ginagampanan nila sa ating ekonomiya. Nagtitinda sa bangketa at palengke, mga driver ng tricycle at pedicab, mga nangangalakal ng basura, mga tagapaglinis na walang regular na kontrata, at maging ang mga street performers na nagtatanghal para sa kaunting kita. Ngunit bakit kaya marami pa ring tao ang pinipiling pasukin ang sektor na ito? Abay, ako'y walang natapos na kurso, kaya mahirap magkaroon ng trabaho. Eto ngayon, nagtitinda sa pang-araw-araw para makita. Bulisan kita dito at hawak ko ang oras ko paano may pagkain kami sa araw-araw. At syempre pa, may mga batas tayo na inilaan para sa mga tao sa informal na sektor. Upang matulungan ang informal na sektor, may iba't ibang batas na pinatutupad. Ikauna, Republic Act 8425. Kinilala ang informal na sektor bilang bahagi ng disadvantaged sector at isinulong ang mga programang pangkabuhayan. Ikalawa, Republic Act 9710. Pinoprotektahan ng mga kababaihan, lalo ng mga nasa informal na sektor laban sa diskriminasyon. Ikatlo, Presidential Decree 442. May mga probinsyon upang matulungan ng informal na manggagawa sa pagsasanay at trabaho. Ikaapat, Republic Act 7796. Itinatag ang TESDA para sa libreng skills training. Ikalima, Republic Act 8282. Pinapayagan ng informal na manggagawa na maging miyembro ng SSS. Ika-anim, Republic Act 7875. Nagtatag ng PhilHealth para sa abot kayang medical. Maraming Pilipino ang pumapasok sa informal na sektor dahil sa kawalan ng oportunidad sa formal na trabaho, kulang ng edukasyon, mahigpit ang requirements ng mga kumpanya at pataas ang unemployment rate. Kaya para sa marami, ang informal na sektor ang nagsisilbing takbuhan upang mabuhay. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga manggagawang nasa informal na sektor ay patuloy na lumalaban para sa kanilang kinabukasan. Sila ang patunay ng sipag at tiyaga, walang pinipili, estado sa buhay. Ilan lamang yan ang nakapaloob sa... Ngayon, nandito tayo sa Malaban